Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. I'm excited uli sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Kayo ba excited? At narito po inyong lingkod, Brother Owen. Ako sanay patuloy na nagsasaliksik ng mga aral at turo ng ating Panginoon Kristo. At ang ating pong magiging topic po ngayon ay ito po, nagkatawang tao ang salita. At siya rin po yung tinatawag na karunungan ng Diyos. Ngayon, nais ko pong basahin itong Mateo 12:18 para makilala natin yung ating pinaglilingkuran. Ang sabi po dito sa Mateo 12:18, basahin natin. Narito ang pinili kong lingkod, minamahal ko siya at kinalulugdan. Ibibigay ko sa kanya ang aking espiritu at ipapahayag niya ang katarungan sa mga bansa. Alam niyo po, ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoon Kristo. Kaya sinasabi po dito, narito ang pinili kong lingkod. Kaya po, nagkatawang tao ang salita nang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoon Kristo. So, yan ang ating magiging topic ngayon. Kaya kung ikaw ay ready na, stay tuned ka lang sa ating channel, umupo ka na at mag-take note ka ng mga bawat talata na ating mababasa. Kasi pakikinabangan natin ito para maituro mo rin sa iba. Ngayon, magpatuloy po tayo sa ating mga itinatanong nila at masagot po natin. At itong tanong na ito galing po kay John Bourne. Basahin natin at bigyan po natin ito ng paglilinaw. At para na rin tayo ay lumago sa ating pagkakilala sa ating Panginoon Kristo. Sabi po niya, Brother Owen, sabi mo nagkatawang tao si Jesus. Kaya kailangan niya ng banal na espiritu. Dahil may kahinaan siya. Kaya, ang tanong ko, kung si Jesus ba ay hindi nagkatawang tao na kahit wala ng banal na espiritu ay makakaya niya pa rin ba maalala ang mga salita ng Diyos, ng kanyang Ama? At ito po yung ating bibigyan po ng magandang pag-aaral. Kasi po, pag nagtatanong tayo, kasi minsan hindi abot ng ating kaisipan yung mga bagay na nakasulat. Kaya narito po tayo, patuloy tayo mag-aralan. Ngayon, balikan natin yung tanong niya. Ating himay-himayin. Ito, ang sabi po niya, Brother Owen, sinabi mo nagkatawang tao si Jesus, kaya kailangan niya ng banal na espiritu dahil may kahinaan. Ang tanong ko po, may kahinaan ba ang ating Panginoong Jesus? At ito yung ating aalamin. Bago natin alamin muna yon, yung kahinaan ng ating Panginoong Kristo, basahin muna natin yung nagkatawang tao ang salita para magkaroon tayo ng idea. Babasahin muna natin ito. Dito sa Juan 1:14, nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaysa isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. So, sino dito ang tinutukoy na nagkatawang tao? Kung may idea na kayo, tama po kayo kung si Jesucristo ang inyong pagkaunawa sa talatang ito. Kasi anak ng Ama. Sino po yung anak ng Ama? Diba, ito ang ating napag-aralan na kung sana'y mag-ama lang ang lumikha na lahat ng mga bagay. Kaya yung tinutukoy dito na nagkatawang tao ang salita, ibig sabihin, namuhay na kasama natin. Hindi kasama natin, kasi yung bumabasa nito at yung sumulat nito, para doon sa mga kapatid sa pananampalataya nung unang panahon ni na Apostol Juan. Kaya sabi ni Apostol Juan, namuhay na kasama namin, kasama po ng mga apostol ang ating Panginoon Kristo. Kaya nagkatawang tao. Kaya si Jesucristo po ang tinutukoy sa talatang ito. So malinaw po ba? Ngayon, balikan natin yung tanong po ni John. So nagkatawang tao si Jesus. So tama po yun. Sinabi ko dahil binasa ko. Ngayon, puntahan naman natin, bakit ba may kahinaan ang ating Panginoong Hesus? At ito ipapaliwanag sa atin naman ni Apostol Pablo. Kasi po siya po magpapaliwanag ng mga bagay na hindi natin alam kasi sila ang nakasaksi. At nagpahayag ang Panginoon Kristo sa ating mga kinikilalang mga apostol, katulad ni Apostol Pablo. Basahin natin ito. Sa mga sulat ni Apostol Pablo, 2 Korinto 13:4, basahin natin, tingnan po ninyo. Siya ang nagpaliwanag nito, Tandaan po nyo, lagi kong binabasa yung mga tanong ninyo at masagot natin sa pamagitan ng kasulatan. Basahin natin ito ang sagot. Sapagkat siya'y ipinako sa krus dahil sa kahinaan. Ang tanong, may kahinaan ba ang ating Panginoon Kristo? Nakasulat po. Kasi itong kapahayagang ito na nakita ng ating Apostol Pablo,
para tayong bumabasa, katulad ng iba, hindi nakakaunawa, nababasa natin na may kahinaan. Balikan natin ang tanong ni John. May kahinaan siya. Tama po ba? So, wag muna tayo magkakaroon ng anumang kaisipan. Kasi baka magkaroon ng kaisipan. So, mamaya paliwanag ko po dyan yung banal na espiritu. Tingnan muna natin yung kahinaan ng ating Panginoon Kristo. Balikan natin yung talata. Ikalawang Korinto 13:4, ulitin natin para malinaw. Sapagkat siya'y ipinako sa krus. Sino po yung ipinako sa krus? Di ba't ang ating Panginoon Kristo? Makang isipin niya, di ba't may pinako din doon mga makasalanan sa kanan at kaliwa? Totoo po, tao nga din po yun eh. Ibig sabihin, makasalanan yun. Pero si Kristo, bagamat siya'y napako, wala yung kasalanan. Yun lang ang pagkakaiba. Kasi itinuri siyang makasalanan. Kasi po, nagsasabi siya ng katotohanan doon sa kapwa niya Hudyo na hindi matanggap ng kapwa Hudyo. Kaya, ipinapako ang ating Panginoon Kristo doon sa krus. Gayunmay, nabubuhay siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Meaning, nabuhay ang ating Panginoon Kristo. Bakit po? Dahil sa kapangyarihan ng Ama. Kaya ang iniisip ng iba, iisa lang daw yung Diyos. Kung siya na rin yung Ama, siya na rin ang anak, paano niya bubuhay yung kanyang sarili? Magkaroon po tayo ng pangunawa sa kapangyarihan ng Ama, kasi ang Ama makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, binanggit ko kanina yung kanyang anak, may sariling kalalagayan yung anak. Para maintindihan natin, kaya sinasabi ito, balikan natin, yung sinabi natin kanina na binasa natin, 12:18, narito ang pinili kong lingkod, minamahal ko siya, at kinalulugdan. Kaya nga po, kinalulugdan niya yung kanyang anak. Kaya po, dito, sa pagkakataong ito, kahit siya napako sa krus, namatay, ikatlong araw, nabuhay na muli. Ang bumuhay doon, yung kanyang ama. Hindi kayang buhay yung kanyang sarili, kasi nga po, nagkatawang tao. At yung kanyang kaluwalhatian, yung pagiging Diyos, hawak yun ng Ama. Yung kanyang being na pagka-Diyos, yung kapangyarihan na lumikha ng mga bagay-bagay, yun po'y hawak ng Ama. Ang ating Panginoon Kristo kaya nagkatawang tao para ipahayag ang sinasabi po dito. Balikan natin, ang sinasabi kasi dito, may plano ang Diyos sa mga tao. Hindi lang sa bansang Israel ang sinasabi po dito at ipapahayag niya ang katarungan sa mga bansa. Ano ba yung katarungan? Ibig sabihin, pag sinabing katarungan, bibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kasi wala na tayo nun eh. Nawala yung buhay na walang hanggan dahil sa paglabag ng isang tao. Diba? At yung isang taong yun ay katulad po ni Kristo, isang nagkatawang tao, yun ang pag-asa naman natin sa Kanya. Kung tayo magtitiwala sa Kanyang mga aral at turo, sa Kanyang sinasabi, para magkaroon tayo ng pag-asa na buhayin ding muli sa huling araw. Kasi po may pagkabuhay na muli. Yan ang tatandaan po ninyo. Bakit po? Kasi po, kung babalikan natin itong sinasabi po dito, gayon may nabubuhay siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kung si Jesucristo nga po, tao, namatay, at muling binuhay ng Ama. So, ganun din po tayo. Mabubuhay din tayo sa kapangyarihan ng Ama sa huling araw. Dapat maintindihan niyo ito. Ipinapakita yung illustration ng pagiging tao ni Kristo dahil nga tayo tao. Kung si Kristo ay nagtitiwala sa Ama sa pagiging tao niya, dapat ganun din tayo. Sumusunod si Kristo sa mga pamaraan ng Ama, dapat ganun din tayo. Sumusunod din tayo sa pamaraan ng Ama para kamtan din natin yung buhay na walang hanggan. Katulad ni si Kristo, namatay at binuhay na muli. Diba? Yun ang pinipicture sa atin para makita natin yung katangian ng pagiging tao at pagsunod sa kalooban ng Ama. So malinaw po. Ngayon, balikan natin. Balikan natin itong tanong mo, para maging malinaw sa iyo. Malinaw na po sa atin yung kahinaan ni Kristo. Dahil sa cross, namatay siya at binuhay na muli, may ipinapakita lang sa atin na kung tayo ay susunod sa Ama at mananatili sa kanyang aral at turo, bubuhayin din tayo. Hindi katulad ng iba na nagpaliwanag, di ba? Pag daw namatay, punta na agad ng langit.
Ibig sabihin ba, ito bang proposiyang ito na kung saan ay proposiya po niya para maipakita sa atin na bubuhayin din tayo sa takdang panahon. Yung iba nagtuturo, sasabihin, pag namatay ka, punta agad ang langit. Hindi ka na ba makakaranas ng pagkabuhay na muli? Ibig sabihin, meron po talagang pagkabuhay na muli. Ito ay itinuturo ni Apostol Pablo. Pero hindi natin ito matatalakay dahil ang ating pag-uusapan ngayon ay nagkatawang tao ang salita. So, mabibigyan natin yun ng ibang parte sa pag-aaral. Ngayon, balik po tayo. Nagkatawang tao ang salita. So, ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoon Kristo. Ngayon, ang tanong, bakit po siya binigyan po ng pagsama ng Banal na Espiritu? Ngayon, para maintindihan natin ang mga bagay na yan, ito po ay maintindihan natin, ito po yung kapahayagan ni Mateo. Magkaroon lang tayo ng idea, no? Babasahin natin dito sa Mateo 3:11. Puntahan po natin, no? Magkaroon lang tayo ng idea. Ang sabi po dito sa mga sulat ni Mateo, basahin natin. Sa katotohanan ay binabautismo ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Sino po yung nagbabautismo? Si Juan Bautista. Ito ay pinapahayag ni Juan Bautista na isinulat ni Mateo. No? Hindi magsusulat si Mateo na galing sa kanyang kaisipan, kundi kung ano yung nakita niya at narinig, kaya nga isinusulat niya yung mga bagay na naganap at nangyari. Para tayong bumabasa, maintindihan natin. Baka isipin niyo si Mateo ang nagbautismo, hindi po, si Juan Bautista. Kaya sinasabi po dito ni Juan Bautista, sa katotohanan ay binabautismohan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Ano pa sabi ni Juan Bautista? Datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang panyapak, siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu at sa apoy. Yun po ang reason kung bakit yung pagsama ng Banal Espiritu para maranasan din natin ang pagsama ng Banal Espiritu. Maging sa panahon po ng mga apostol. Sinamahan sila. Bakit? Wala naman silang kasulatan. Sino po ang magdidikta, magtuturo, at magpapaalala na sinabi ni Jesus? Ngayon, meron na tayong kasulatan para maalala yung mga ginawa ni Jesus. Mababasa natin. Sa panahon nila, kailangan nila ng Banal na Espiritu. Malinaw po ba? Kasi para yung lahat ng sasabihin ng Banal na Espiritu nanggagaling kay Jesus. Di ba? Ngayon, balikan natin yun para maintindihan natin. No? Ang sabi po dito, para malaman natin na pinapatnubayan ng ang mga apostol sa pamagitan po ng Banal na Espiritu. Kasi yung itinuturo ng Banal na Espiritu, galing saan? Sa turo ni Jesus. Ito, basahin natin. Pero pagdating ng Banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. So, yun ang trabaho ng Banal na Espiritu. Ituturo sa mga apostoles. Kasi nga, wala silang kasulatan, wala silang pangahawakan. Yung mga narinig kay Jesus, maaalala ba nila yun? Di ba, 3 taon silang magkakasama. Mula sa simula hanggang sa 3 taon ng pagsasama nila, namatay ang ating Panginoon Kristo. Nabuhay na muli. Di nakasama uli sila. Pero after 40 days, bumalik na sa langit. Kaya ang pangako ng Panginoon Kristo, ang pangako ng Panginoon Kristo, ipapadala yung Banal na Espiritu sa mga apostol. Para, magturo ng katotohanan, tulungan niya kayo sa mga apostol, Huwag mo na nga apply sa atin. Itong pangungusap nito para sa mga apostol, Sabi ng ating Panginoon Kristo, yung Banal na Espiritu, tagatulong, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Kasi po, hindi pa nila ganun sa 3 taon, hindi pa nila ganun kaintindi yung mga sinasabi ng Panginoon Kristo. Kaya ang sabi po dito, ay pinapalalahanan ng mga alagad. Kung itutuloy pa natin itong pangungusap, ang sabi po ng ating Panginoon Kristo, ang ituturo niya ay hindi galing sa Kanya. Tingnan po ninyo. Yung Banal na Espiritu magtuturo sa mga apostol at magpapaalala. Pero yung ituturo ng Banal na Espiritu, hindi manggagaling sa Banal na Espiritu. Kanino manggagaling? Kay Jesus pa rin. Kung itutuloy natin, sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Di ba? Malinaw? Kung itutuloy natin sa verse 14, ito ang magpapalinaw.
para maintindihan natin. Na kung saan hindi manggagaling sa Banal na Espiritu yung kanyang ituturo, kundi galing pa rin kay Jesus. Tuloy natin sa 14. Pararangalan niya ako dahil sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. So malinaw po. Lahat ng mga bagay at mga ituturo ng Banal na Espiritu at magpapaalala yung mga aral na napakinggan na nila kay Jesus. Ganun din ang gagawin ng Banal na Espiritu, ipapaalala sa mga apostoles. Tayo ngayon, wala naman po tayo sa panahon nila. May kasulatan na. Ang kagandahan sa atin, babasahin natin, kung ikaw ay may pagsama ng Banal na Espiritu, maintindihan at maunawaan mo yung nakasulat. Hindi naman yung magbabago eh. Di ba? Bibigyan ka ng pangunawa sa iyong binabasa. Yun po ang pagsama ng Banal na Espiritu kung gusto mo magkaroon ng tamang pananampalataya. Kasi kung wala kang tamang pananampalataya, hindi mo maintindihan. Kahit bumasa ka ng bumasa, ang gagawin mo lang diyan, ilalaborate mo ng wala sa katotohanan. Kasi nga, wala yung pagsama ng Banal na Espiritu sa iyo para tulungan ka, ipalala sa iyo at ipaintindi. Ang hirap sa banal na kasulatan, kung hindi natin ito maintindihan, ang lahat ng katotohanan sa mga bagay na espiritual, useless din. Kahit napakagaling mo magturo, magaling ka magsalita, gwapo ka man, hindi doon makikita. Kundi dito, kahit hindi ka kagwapuhan, hindi ka kagandahan, hindi ka magaling magsalita, pero naunawaan mo yung nakasulat. Yun ang kagandahan. Na ikaw ay nagpapagamit, ibig sabihin, naglilingkod ka sa Panginoon at sinasabi mo yung katotohanan na hindi nanggagaling sa iyong kokote, sa iyong kaisipan, yun minsan nga nakakalungkot sa mga nangangaral. Ang unang tinitingnan ninyo, yung palabas, gwapo, magaling magsalita, di ba? Maporma. Huwag muna kayo tumingin doon. Tingnan niyo yung kanilang sinasabi. Kung ang kanilang mga ipinapaliwanag, nagmumula sa aral ni Kristo. Yun ang inyong matutunan. Pero dadayain kayo sa kanilang matatamis na salita, ay kayo'y mapapahamak. O ngayon, balik tayo, no? Pinakilala ko lang sa inyo, kasi nga po, yun ang tungkulin ng Banal na Espiritu. Hindi po sa sinasamahan ang ating Panginoon Kristo dahil nga po, wala siyang alam sa salita ng Diyos. Kasi sinasabi po ninyo, no? Ang sabi po ninyo, ito, ituloy natin. Kaya ang tanong ko, kung si Jesus ba ay hindi nagkatawang tao, na kahit wala ang Banal na Espiritu, ay makakaya niya rin ba na maalala ang salita ng Diyos ng kanyang Ama? Alam niyo po, kahit wala pa ho yung Banal na Espiritu, itong tanong ko ho sa inyo. Tanungin ko po kayo, no, mga kapatid. Ang Banal na Espiritu po ba sa panahon ng paglikha, naroon na ba? O yun, ang magandang tanong, di ba? Doon sa simula, di ba? Ang nagsimula, yung mag-ama lang. Ang tanong ko nga ho sa inyo, habang lumalalang ng langit at lupa, naroon na ba ang Banal na Espiritu? Yan ang tanong natin, di ba? Ngayon, matutungayan po natin. Ganito po yan. Para maintindihan natin, bumasa nga tayo ng ganito. Para magkaroon tayo ng tinatawag na brainstorming. Yan, talagang palalawakin ninyo ang inyong kaisipan. Kapag nabasa nyo ito, no, babasahin natin ito, ha? Ito po. Mga Kawikaan 8:22. Kayo ba? Kaya pa ba ninyo mag-aral? Kasi ito na ho, medyo malalalim na ito kasi nagtanong po kayo. Nililinaw ko lang po yung mga bagay na inyong kaisipan kasi para hindi lumikot ang ating kaisipan. Ito po, ang sabi po dito. Bago ko basahin ito, balikan nga natin. Ito ang tanong mo kasi. Kung si Jesus ba ay hindi nagkatawang tao, ibig sabihin naroon sa kanya yung talagang kalikasan ng pagiging Diyos. Kasi ang ating Panginoon Kristo ay, alam natin, ang tawag po sa kanya ay, nung panahon nung hindi pa siya ipinapahayag yung pagkakatawang tao, nasa espiritu pa ho siya. Siya yung tinatawag na anak ng Diyos. O basahin muna natin, Para magkaroon tayo, ipinakilala kasi ito sa aklat ng mga awit. Ito po, balikan natin itong para makilala natin muna yung mag-ama. Sabi dito sa aklat ng awit 2:7, aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, kita ay ipinanganak. Yan po ay isang bagay na maunawaan natin kasi mag-ama po talaga. Nagkaroon po ng declaration dito sa pangungusap na ito na ikaw ay aking anak. Ngayon, basa tayo ng ibang salin para magkaroon lang tayo ng tamang
pangunawa. Dito sa sinasabi naman po ng kasulatan, Salmo 2:7, sinasabi ng hari na hinirang ng Diyos. Di ba si Kristo hari? May karapatan siyang magsalita kung ano yung naipahayag sa kanya ng Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoon sa kanya. Sasabihin ko ang sinabi sa akin ng Panginoon, yung Ama na makapangyarihan. Sinabihan yung anak. Ano? Kaya ito yung sabi naman ng anak. Sasabihin ko ang sinabi sa akin ng Panginoon, ikaw ang anak ko at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. Ibig sabihin po, ito yung tamang grammar o pangunawa. Ngayon, kung i-compare natin doon sa isa na binasa natin, no, pagsamahin natin. Kasi nagkakaroon tayo ng maling unawa kasi naipanganak daw. Pero dito, kung ating bibigyan po ng pansin, ano, so lagyan na din natin ng acronym. Yan po, may acronym. Dito sa ASND, sinabi ng hari na hinirang ng Diyos, sasabihin ko ang sinabi sa akin ng Panginoon, ikaw ang anak ko, at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. So ito yung deklarasyon sa mangbabasa para maintindihan natin. Pero dito sa mga translation na iba, Tagalog ang Biblia, kung ating i-compare do sa una nating binasa, basahin din natin itong Tagalog ang Biblia. Aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon, sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito, kita ay ipinanganak. Alin ang tamang grammar? Mas prepare sa akin yung ASND kung tutuusin. Kasi idinideklara ang ating Jesucristo na anak ng Ama. Ang tanong, nanganganak ba ang Ama? Kasi mandami nagpaliwanag, ang Diyos daw nanganganak. Ipinapahayag na siya ay anak. Oo nga, mayroon tayong mababasang ganito. Okay, ating puntahan yung situation ng mag-ama nung pasimula para maintindihan natin. No? So, balik po tayo doon sa ating babasahin. Kawikaan 8:22. Ngayon, dalawa din yan, na pangungusap kung alin ang tama. Sabi dito, sa Kawikaan 8:22, nung una pa, nilikha na ako ng Panginoon bago niya likhain ang lahat. May salitang likhain at nilikha. Ano ba ang pag-aintindi ninyo? Ang lalabas po dito sa pangunawa natin, nilikha ang ating Panginoong Hesus ng Ama. Alin ang tama? Ito namang kabila. Basahin natin sa Tagalog ang Biblia. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng lakad niya bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Alin ang tama dyan? Samahan pa natin ang isa kasi mayroon pa ganitong version eh. Kasi malilito talaga tayo kung hindi tayo magbabasa. O, di ba? Dito pala ipapakita, mag-ama yan, nagsimula. Kaya nga ang tanong ko kanina sa inyo, sa pasimula, naroon na ba ang Banal na Espiritu? Kasi ang pinagmumulan ay ang Ama, di ba? Kaya ang ating munang tinitingnan dito, yung anak ba saan nagmula? Kasi ang paniniwalang iba, may pinagmula, nilikha din daw ang anak. Katulad ng mga bababasa natin. Kaya iniisa-isa natin ang bawat version, alin ang tamang grammar? Ang tamang pangunawa. O ito po, basahin natin yung huli naman. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Tingnan po ninyo itong ASND. Nilikha ba ang ating Jesucristo? Sabi to, nilikha na ako ng Panginoon. Ibig sabihin, nilikha. Ibig sabihin, nilikha, nauna na nilikha ng Panginoon. Parang gano'n. Tapos, saka sila lumalang ng mga bagay-bagay. Kasi po, sabi po dito, bago niya likhain ang lahat. Bago po likhain ang lahat, ang langit at lupa, ibig sabihin, naunang nilikha ang Panginoong Hesus. Ganun po ba? O dito naman sa kabila, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng lakad niya, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa. Ngayon, balikan natin yung yung Salmo. Medyo mahaba ang discussion ito. Magtiyaga lang po kayo, Kasi nga po, malalalim talaga ang pagkikilalanin natin ang anak. Bakit siya nagkatawang tao? Sabi po dito sa awit 2:7, sinabi ng hari na hinirang ng Diyos, sasabihin ko ang sinabi sa akin ng Panginoon, ikaw ang anak ko at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. So maganda itong translation. Tamang
pangunawa at pangungusap. Kasi dinideklara na si Jesus ay anak ng Diyos, anak ng Panginoon. Tama po ba? Ngayon, dito naman sa translation po ng Tagalog ang Biblia, compare din natin. Aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito, kita ay ipinanganak. Kasi ang ating pag-intindi ay katulad ng tao na nanganganak. Diba? O ngayon, ito naman sa isang salin. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. Yung tanong, sino ba nakasaksi na ipinanganak? Wala. Dito po, mas magandang salin, ito pong translation po ng ASN din naman. Kaya nga hanap tayo ng iba't ibang salin. Ngayon kapatid, para maintindihan natin, yung kahinaan po ng ating Panginoong Kristo sa kanyang pagiging tao, no? Gusto kong basahin itong awit 22:6. Gusto kong ipaalam sa iyo, ito yung bagay na maunawaan natin kung bakit nagkaroon po ng pagpapaliwanag sa kanyang kalalagayan ng pagiging tao. Ito po yun. Ang awit, dito natin ipaiintindi sa atin ng kasulatan. Basahin natin itong awit 22:6. Ngunit ako'y uod at hindi tao. Kinukutya ng mga tao at hinahamak ng bayan. Agad ang iniisip natin, uod ba talaga ang ating Panginoong Kristo? Kasi dito, mas mababa pa sa tao. Bakit? Sinasabi niya sa kanyang sarili, siya isang uod at hindi tao. Bakit? Ang pagturing sa ating Panginoong Kristo na nagkatawang tao, iyan sabi po dito sa kasulatan, kinukutya ng mga tao at hinahamak ng bayan. Ngayon, basahin natin itong Salmo 22:6. Sinasabi po dito para magkaroon lang tayo ng idea, magkaroon tayo ng pagkakilala kay Kristo. Yung sinasabi ng iba, na kung saan ay hindi raw mahina ang Panginoong Kristo, pero ito makikita natin. Ito, kaibigan, basahin natin. Ako hinamak at hinihiya ng mga tao. Sinasabi nila na para akong higad at hindi tao. Di ba? Tingnan po ninyo yung pagpapakumbaba ng ating Panginoong Kristo, kaya nagkatawang tao, pero itinuring siyang higad ng mga tao. Sinabi nila na para akong higad. Ano ba yung higad? Uod. Na kayang tiris-tirisin lamang. Di ba hindi tayo naaawa sa kalagayan ng ating Panginoong Kristo nung siya nagkatawang tao? Di ba? Kaya yung sinasabi ni Apostol Pablo, balikan natin para magkaroon lang tayo ng idea sa ating binabasa. Balikan natin yung 2 Korinto 13:4. Sapagkat siya'y ipinako sa cross dahil sa kahinaan. O diba? Ito po yung pangyayari na nagaganap. Ito po ay propesya na bago pa maganap yung pagkapako ni Kristo sa cross. O diba? O tuloy natin. Ako'y hinamak at hinihiya ng mga tao. Diba? Ganyan na nangyari sa ating Panginoong Kristo. Itinuring siyang parang higad o uod at hindi tao. Tingnan niyo po ang nangyari sa kanya, di ba? Halos magkaluray-luray yung kanyang katawan. Nilagyan ng koronang tinik at ipinako sa krus. Di ba? Binugbog ang ating Panginoong Kristo. Ito'y propesya na. Wala pa yung bagong tipan Lumang tipan pa lang nakasulat na. Ipinapahayag na sa mga Israelita na ganyan na mangyayari. Tayo ngayon kompleto ng kasulatan para makita natin ang kabuuan, yung plano ng Diyos sa atin. Tapos, babaliwalaan lang natin yung mga bagay na plano ng Diyos sa atin. Kaya dito, intindihin natin at kilalanin natin. Kasi po, sa nagtatanong po kay John Born, kaya makikita natin yung kahinaan ng ating Panginoong Kristo. Balikan po natin ito, Magpatuloy po tayo sa pagbabasa para makita pa natin ang kalalagayan ng ating Panginoong Hesus. Sa verse 7, bawat makakita sa akin ay nangungutya, nang aasar at iiling-iling na nagsasabi, hindi ba't nagtitiwala ka sa Panginoon? Bakit hindi ka niya iniligtas? Hindi ba't nalulugod siya sa iyo? Bakit hindi ka niya tinutulungan?
Di ba? Ganyan ang pangungutya nung panahon ng ating Panginoon Kristo ay nagkatawang tao. Di ba? Ikaw kaya, kutyain ng ganyan, di ba? Magagalit ka. Ang ating Panginoon Kristo nung nasa krus, nakapako, Ama, patawarin niyo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Di ba? Hindi ko nababasahin yung sa Bagong Tipan. Dito muna tayo. Kasi pinapakita ko lang sa inyo yung naganap at nangyari sa Bagong Tipan. Pero ito'y nakasulat na. Para maintindihan lang natin yung kahinaan ni Kristo nung siya'y nagkatawang tao. O ito pa, tuloy pa natin. Ngunit kayo, naglabas sa akin sa sinapunan ng aking ina. Kaya nagkatawang tao pala ang ating Panginoon Kristo. Inilagay sa sinapupunan ni Berhing Maria. Kaya nagkatawang tao si Kristo. Hindi ko na babasahin. Kung gusto niyo basahin nyo yung aklat ng Mateo. Naroon ang kaganapan kung bakit itong propesiyang ito ay naganap sa Bagong Tipan. Ano ha? Sa chapter 1 makikita ninyo hanggang verse 25. Basahin nyo. Doon nyo makikita na kung saan ipinanganak ni Maria si Jesus kaya nagkatawang tao. O ulitin natin ha. Ngunit kayo ang naglabas sa akin sa sinapupunan ng aking ina at mula noong dumedede pa ako, iniingatan ninyo na ako. O di ba? May pag-iingat po ang ating Panginoon Kristo mula sa Ama. Tuloy pa natin. Ang ganda, di ba? Ang ganda pag ating kinikilala ang ating Panginoon Kristo, ang sitwasyon niya nung siya ay wala pa sa kalalagayan ng pagiging tao. Mamaya gusto niyo i-discuss ko rin sa inyo yung pagiging kalagayan niya, yung kasama ng Ama. O to ha. Tuloy lang natin itong kalagayan niya nung siya ay nagkatawang tao. Talagang mahina. Ibig sabihin, naroon yung kanyang pagpakumbaba at pagpapatawad sa mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Tuloy pa natin ha. Sabi pa dito, no? Mula kapanganakan ko, nakadepende na ako sa inyo. At mula noon, kayo lang ang aking Diyos. O, di ba? Yung kanyang pagtitiwala na sa Ama. Kaya mali yung paniniwala ng iba na siya rin ang Ama, siya rin ang anak. Kasi po ang kalalagayan ng Ama, sinabi po doon ni Juan sa kanyang mga sulat, 10:30 ba yun? Ako ang Ama ay iisa. Yung kalalagayan ng pagiging Diyos Ama, naroon din ang kalalagayan ng anak ng pagiging Diyos. Sa verse 11, kaya huwag niyo akong pabayaan dahil malapit nang dumating ang kaguluhan at wala na akong ibang maaasahan. Napapaligiran ako ng maraming kaaway na parang bang mababangis na mga toro mula sa bashan. Para rin silang mga liyong umaatungal at nakanga na handa akong lapain. Nawalan ako ng lakas na parang tubig na ibinubuhos at ang aking mga buto ay parang nalinsad lahat. At nawalan ako ng lakas ng loob parang akong nauubos na kandila. Tingnan po ninyo no. Yung kanyang kalalagayan, ipinapakita na parang ganito rin yung kaya nating maranasan, di ba? Parang ganyan din ang pwede maranasan natin. Kaya yung kahinaan ni Kristo sa pagiging tao, ipinapakita na ganyan din tayo. Amen ba, mga kapatid? Kasi kung hindi tayo magbabaybay ng mga bagay nito, kasi marami sa kanila na bumabati ko sa channel natin, ayaw paniwalaan na yung kahinaan ng ating Panginoon Kristo ay nakasulat pa mula sa Lumang Tipan. Ito binabaybay lang natin para magkaroon lang tayo ng idea sa nagtatanong. Kasi kung hindi kayo nagtanong, hindi ko rin mababaybay ito. Magpatuloy po tayo sa verse 15. Ang aking kalakasan ay natuyo na parang tigang na lupa. At ang aking dila ay dumidikit sa aking ngalangala, O Panginoon, pinabayaan niyo ako sa lupa parang isang patay. O, di ba? Hindi sa pagsisisi yan sa Panginoon. Sinasabi niya ito nang sa ganun maranasan din natin, akalangan natin na kung saan ang Diyos ay hindi tumutulong sa atin kung panahon na tayo dumadating sa mga ganitong pagsubok. Ibig sabihin, kahit tayo nakakaranas katulad ng ating Panginoon Kristo, hindi siya pinababayaan. Pinapakita lang ito sa atin na tayo magkaroon din ng pagtitiwala sa Ama. Katulad ni Kristo, nagtitiwala yan sa Ama. Tuloy natin. Kasi nga po, yung sitwasyon niya ay ito. Pinaligiran ako ng mga taong masama na parang mga aso at binutasan nila ang aking kamay at mga paa. Siyempre, nasa panahon siya ng krus pa. Paano ba siya makakatakas doon, mga kapatid?
Ito para maintindihan natin, yung sitwasyon ng pagkapako ni Kristo sa krus, anong sabi ng Panginoon Kristo? Ele, ele, lema, sabaktani. Di ba yung kanyang pagtawag sa Ama, 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 bakit mo ako pinabayaan? Di ba? Kaya maintindihan din natin yung situation na siya'y naroon sa pagiging tao. Mahina talaga. Tandaan po ninyo, mga kapatid? Kaya dito, balikan natin, yung kahinaan po niya, di ba yung kanyang kahinaan naman, wala naman doon yung banal na espiritu para siya tulungan. Di ba? So yung banal na espiritu po, kapatid, ay para sa mga taong sasampalataya para bigyan po ng patnubay. Si Kristo po, kahit yung sinasabi nyo na wala yung banal na espiritu sa kanyang katawang tao, ang kasakasama pa rin po niya yung kanyang ama. Ito mga kapatid, basahin natin sa Juan 8:29. At ang nagsugo sa akin ay sumasa akin. Hindi niya ako binayaang nag-iisa sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kanya'y nakalulugod. Yan po mga kapatid, kasama niya ang kanyang ama. Kasi nagkakaroon lang tayo ng maling unawa sa mga nagpapaliwanag kasi ang daming nagpapaliwanag ngayon. Kasi nga po, katulad nito, nagbabasa tayo. Mas gusto kong magbasa doon sa mga tanong ninyo na kukunin sa banal na kasulatan kaysa doon sa iba na kung saan ay nangangaral, kumukuha ng paliwanag doon sa mga iba't ibang magagaling na pastor, sa mga sikat na pastor. Malay mo, mali pa lang paliwanag noon. Ikaw mismo maghanap, katulad po nito, no? Ako, hindi ako pastor. Tanda po nyo, hindi ako pastor. Pero ako, nagsasaliksik, naghahanap ng kasagutan sa banal na kasulatan. Kasi yung mga tanong na iyan, hindi man niya pumapasok sa aking kaisipan, pero kayo gustong makaunawa, ang aking ginagawa, hanapin sa banal na kasulatan yung isasagot para sa inyo. Diba? Yun ang kagandahan. At the same time, natututo ako sa inyong mga tanong. Diba? Natututo din kayo. Pero yung iba, hindi ito kayang tanggapin. Sisibihin nila, galing daw sa aral ko. O diba? O ngayon magpatuloy tayo. Huwag na natin na palaki ng issue kung sinong magaling o hindi. Importante, nag-aaral tayo. No? Balik tayo. Ang sinasabi po dito, no? Pinalagiran ako ng mga taong masama na parang mga aso at binutasan nila ang aking mga kamay at mga paa. Tingnan po ninyo ito. Sa aklat ng Salmo, propesiya na kung saan ay magaganap at mangyayari sa kanya sa panahon po ng bagong tipan. Nakita po ba ninyo? Kasi po, yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo, yung mga nakasulat ng mga propeta, yung sinasabi sa kasulatan, na magaganap kay Jesus sa bagong tipan. Kaya kung kaya nating intindihin, unawain yung mga plano ng Diyos, naganap kay Kristo. Kasi nga po, para magkaroon din ng kasaganaan ang mga hindi Hudyo. Gusto mo ba magkaroon ng kasaganaan? Hindi lang dito sa lupa, maging doon sa hinaharap. Kasi dito, sabihin natin, marami kang tinatangkilik, marami ka ng kayamanan, marami ka ng naipon, marami ka ng napundar. Iiwan mo din yan lahat ng mga bagay na yan. Kahit sa dami-daming pera, yung perang yan, hindi yan magagamit sa kabilang buhay. Tandaan po ninyo. Balik tayo sa mga tinatanong natin. Gusto ba niyo pang makilala ang ating Panginoon Kristo? Ito pa, idagdag natin. Sabi po dito, naglabasan na ang lahat ng aking mga buto, ngunit ako'y kanilang tinitingnan lamang. Ang aking mga damit ay kanilang pinaghati-hatian sa pamagitan ng palabunutan. O di ba't ganyan din ang nangyari? Ito hindi pa nagaganap dito sa Salmo. At naganap iyan doon sa bagong tipan. Kung babasahin po ninyo yung Ebanghelyo ng Diyos na isinulat ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas at ni Juan. Yun po ang kaganapan na kung saan ito, propesya pa lang na magaganap sa bagong tipan. Tuloy natin. Ngunit kayo, Panginoon, huwag ninyo akong lalayuan. Kayo ang aking kalakasan, magmadali kayo at ako'y tulungan. Iligtas niyo ang buhay ko sa espada ng aking mga kaaway na tulad ng mga pangil ng aso. Ang mga kuko ng leon o sungay ng toro, sagutin ninyo po ang aking dalangin. So nananalangin
si Jesus sa Ama. Sa Ama siya nanalangin, hindi sa Banal na Espiritu. Bakit? Tandaan niyo yung situation na siya ay nagkatawang tao, na alam niya na siya ay ipapako na sa krus, nananalangin. Ama, ilayo mo ang sarong ito sa akin. Hindi yung salitang saro na ihinumano. Yung ibig sabihin yung saro, yung magaganap at mangyayari sa kanya. Di ba? So, hindi ko kayo na ho magtapos. Medyo mahaba talaga yung salisay natin. Pinakita ko lang ho sa inyo yung kahinaan po ng ating Panginoon Kristo nung siya ay nagkatawang tao. Ngayon, balik natin itong tanong na ito. So, tapos na tayo. Kasi marami pala itong tanong mo, no? Papalam ko sa iyo, kahit wala yung Banal na Espiritu, kasi po, ang Banal na Espiritu, wala pa yan. Nariyan yung Ama, nariyan na yung Anak. Mag-ama po ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay. Ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo, no? Ito po, kaibigan, at mga kapatid ko sa pananampalataya, para lang maipanawa natin kay John, kahit pa ho wala ang Banal na Espiritu, may karunungan na yan. Kasi siya na nga po yung karunungan ng Diyos, di ba? Sabi po dito, Kawikaan 8:22, inari ako ng Panginoon sa pasimulan ng lakad niya bago pinasimulan ang kanyang mga gawa nung una. Ibig sabihin, naroon na ang Panginoon Kristo bago pasimulan yung mga gawa nung una, yung langit. Di ba napag-aralan natin yung unang langit, pangalawang langit, at ikatlong langit, tapos yung mundo natin. Ibig sabihin, nagsimula ng likhain ang mga bagay-bagay sa pamagitan ng mag-amang ito. Bago po nalikha ang mga anghel, naroon na yung ating Panginoon Kristo. Bago lalangin yung trono ng Diyos, yung unang langit, di ba na-explain ko na po sa inyo kasi ang paliwanag iba, ikatlong langit daw yun. Kung magbibilang ka mula dito, siyempre mauna ang bilang yung nakikita mo. Tapos yung pangalawa, yung universe, yung mga galaxy. After ng galaxies, na million galaxies, doon pa lang yung tinatawag na ikatlong langit. Kung dito magbibilang. Pero yung unang langit, yun talaga yung trono ng Diyos at doon nakatira ang Ama at ang Anak. Yun po ang doon naglikha ang ng mga bagay-bagay na spiritual na hindi nakikita, tapos ginawa mga anghel. Yun po, no? Ngayon, balikan ko po itong tanong mo. Para maintindihan mo, no? Hindi po niya maalala. Ibig sabihin, may karunungan na nga po. Kaya nga po, at tinatawag siyang karunungan, yung anak, ay ito po, babasahin ko po sa inyo. Magbasa muna po tayo dito sa 8.1, para maintindihan natin. Ang tinutukoy na karunungan ng Diyos para, ibig sabihin mo ba, kahit wala ba ang Banal na Espiritu, maalala pa ba niya yung mga salita ng Diyos? Tingnan po ninyo dito para ma-realize ninyo. Wala pa ho ang Banal na Espiritu noong ang mga panahon na lumilikha ang Ama at ang Anak. Sabi po dito, hindi ba nananawagan ang karunungan at ang nagtataas ng tinig ang kaunawaan? Kita ba ninyo ibig sabihin diyan? Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa. Sa mataas na dako sa tabi ng daan, siya'y tumatayo sa mga sangang daan. Sa tabi ng mga pintuan sa harapan ng bayan, siya'y sumisigaw ng malakas sa pasukan ng mga pintuan. Sa inyo, o mga lalaki, tumawag ako at ang aking sigaw ay sa mga anak ng mga tao. O kayong mga walang muwang, matuto kayo ng katalinuhan at magiging maunawain kayo kayong mga hangal. Makinig kayo sapagkat magsasalita ako ng mga bagay na marangal. Tingnan po ninyo, no, mga kapatid. Ibig sabihin, kahit wala pa ho Banal na Espiritu, mayroon po siyang katalinuhan. Sabi pa nga dito, no, makinig kayo sapagkat magsasalita ako ng mga bagay na marangal at mamumutawi sa aking mga labi ang matutuwid na bagay. Kaya yung karunungan po, si Jesus po yan, kahit wala po yung Banal na Espiritu, meron na siyang taglay. Dahil kasama na siya ng Ama mula ng simula. O balikan natin yung sinasabi dito sa Juan. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak na Diyos din nga at kapiling ng Ama. Kapiling po ng Ama yung anak. So simula pa lang ho, mag-asama na po yan. Kaya dito, maintindihan natin. So, punta na po tayo ng verse 6. Makinig kayo sapagkat magsasalita ako ng mga bagay na marangal at mamumutawi sa aking mga labi ang matutuwid na bagay. Nakita po ba ninyo? Ngayon, tuloy natin sa verse 7. Sapagkat ang aking bibig ay magsasabi ng katotohanan at karumal-dumal sa aking mga labi ang kasamaan.
O ngayon, dito medyo malalim yan, no? Ibig sabihin ba, magsasalita si Jesus ng karumaldumal sa aking mga labi at kasamaan? Palitan natin ng isang salin para maintindihan natin lang ano. Ha? Sabi po dito, at sinasabi ko ay pawang katotohanan lamang. Sa nagsasalita ng masama, ako ay nasusuklam. So, ganun po ang pangunawa. Kasi nga po, kung hindi nyo papalitan ng salin, magkakaroon talaga tayo ng maling unawa. Ay babalikan natin yun, no? Pagsamahin natin. Kung hindi po tayo magkakaroon ng pag-compare sa iba't ibang salin, magkakaroon talaga tayo ng maling unawa sa ating binabasa. Kaya titingnan po ninyo kung alin ang tamang unawa doon sa ating babasahin. Kaya po, ang hirap magpaliwanag kung manggagaling sa aking sarili kasi hindi sapat ang aking kaalaman. Kaya nagkakaroon tayo ng kaalaman dahil binabasa natin yung tamang angkop na salita. Katulad po nito, alin ang tamang angkop na salita? ASND o yung Tagalog ang Biblia? Kung babasahin po natin itong ASND, ang sinasabi ko ay pawang katotohanan lamang, sabi ni Jesus. Kasi po siya yung karunungan. Sa nagsasalita ng masama, ako ay nasusuklam. O di ba mas maganda itong salin? Kasi dito, kung binasa mo ito, basahin natin. Kasi magkakamali tayo ng unawa. Baka isisibihin ninyo na si Jesus ay masamang magsalita. Gayon ang lalabas, di ba? O basahin natin. Sapagkat ang aking bibig ay magsasabi ng katotohanan at karumaldumal sa aking mga labi ang kasamaan. O, di ba? May karumaldumal ba lalabas sa bibig ng ating Panginoong Kristo pag siya mangangaral? Di ba't hindi? Di ba ang lalabas sa malabi ng ating Panginoong Kristo yung puro kasamaan? Hindi po. Di ba puro kabutihan naman ang lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Kristo? Kaya kukuha ka ng tamang version. Katulad po nitong version ASND. Hindi ko sinasabing lahat ng version na nakasulat sa SND ay tama. May mga mali din nga po, kaya kumukuha tayo ng iba't ibang tamang salin at pangunawa. Iyon ang ating tatanggapin. Kaya nga po nagkaroon ng mga salin-salin, hindi maeksakto. Tayo na po ang magsasalansan. O kayo na po ang mag-isip. Katulad dito, alin ba ang tamang pangungusap? ASND o yung Tagalog ang Biblia? Sa nasabi po dito, ang sinasabi ko ay pawang katotohanan lamang. Sa nagsasalita ng masama, ako ay nasusuklam. Tama naman po, nasusuklam si Jesus kapag ang iyong pananalita ay masama. Pero kung isipin mo si Kristo ay may sinasabing karumaldumal at ang aking mga labi ang kasamaan, hindi po ganun. Wala pong kasama ang labi si Jesus para magsalita ng masasama o karumaldumal. So, ibig sabihin, kukuha ka ng isang salin kung ito ang tutugma. So, ito yung magandang salin, ASND. Ngayon, balikan po natin para hindi ko nahuhabahan ng explanation. Ang tanong po ni kapatid na John, si Jesus ba ay hindi nagkatawang tao? Ibig sabihin, nung hindi nagkatawang tao si Jesus, kahit wala yung banal na espiritu, makakaya rin ba niya maalala ang mga salita ng Diyos? Alam niyo po, may karunungan na nga po ang ating Panginoong Kristo. Siya po yung karunungan ng Diyos. Kahit wala pa ho yung banal na espiritu, nagsasalita po na ang ating Panginoong Kristo ng may karunungan. O, basahin natin ito. Ito po, babaybayin natin yung mga talata na kung saan nagsasabi na si Jesus ang karunungan ng Diyos. Lucas 11:49 sa Tagalog ang Biblia. Kaya sinasabi rin ng karunungan ng Diyos. Sino tinutukoy po ng karunungan ng Diyos? Si Jesus. Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol at ang ilan sa kanila ay kanilang papatayin at uusigin. Ibig sabihin po, yung karunungan ng Diyos ay si Jesus. O isa pa, sa mga sulat naman po ni Apostol Pablo, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan, ang Diyos sa pamagitan ng karunungan nito ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Nakita po ba ninyo? Medyo malalim ito. Basa nga tayo ng ibang salin kasi meron salitang kahangalan ng pangangaral. Kasi ang iisipin niyo, ay mga hangal pala yung mga nangangaral. Ito, ating itutuwid na magandang pangungusap. Sapagkat sa karunungan ng Diyos, si Kristo ang tinutukoy, hindi niya ipinahintulot na makilala siya ng tao. Si Kristo, hindi pinahintulot. Bakit nga po? Sa pamagitan ng karunungan ng mundong ito. Katulad po ng mga head knowledge, yung magagaling sa mga debatista o may mga knowledge nga na pang mundo lamang. Walang unawa sa mga bagay na espiritual. Tuloy natin. Mas minabuti ng Diyos na iligtas ang mga tao sa pamagitan ng kanilang pananampalataya
sa ipinapangaral na magandang balita na ayon sa iba ay kamangmangan lamang. So, ito yung tamang pangungusap. Kasi po, ang akala nga nila doon sa magandang balita o yung ebanghelyo, yung mga pamaral at utos ng Diyos ay kamangmangan lamang sa iba kapag nangangaral. Kaya nga kung inyong babaguhin hindi mo babaguhin yung salin, ito ang lalabas. Tingnan niyo. Balikan natin yung isang salin kanina, no? Ito kasi nagkakaroon talaga ng pagkalito pag hindi tayo nagbabasa ng ibang kasulatan. Ulitin natin ito. Itong mga talatang ito, minsan nagpapagulo kung hindi tayo talaga nagbabasa ng ibang salin kasi hindi tayo makakaunawa. Limitado yung ating kaisipan para unawain ng mga bagay na ito. Basahin natin. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamagitan ng karunungan nito. Ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Tingnan po ninyo. Hindi po ganun ang dapat i-deliver. Na kung saan yung ikay nangangaral, may kahangalan. Hindi po ganun. So, ang tamang salin ay ito. Balikan natin yung ASND. Di ba, minsan, hindi natin pwedeng banggitin sa ASND kasi ang layo sa pangungusap. Kaya naghahanap tayo ng tamang salin o tamang salita. Katulad po nito, no? Dito tayo mag-umpisa. Mas minabuti ng Diyos na iligtas ang mga tao sa pamagitan ng kanilang pananampalataya na ipinapangaral na magandang balita na ayon sa iba ay kamangmangan lamang. So yun. Yung pong iba, ayaw maniwala sa magandang balita na ipinapangaral ng mga apostol. Para sa kanila, kamangmangan lamang daw yun. So ito yung tamang aral. So ngayon, balikan natin, no? Nakaka-relate ka ba, kaibigan dyan? Kasi nga po, yung ating Panginoong Jesucristo, siya po yung karunungan ng Diyos. Malinaw po ba sa iyo? Kahit wala ang Banal Espiritu sa Kanya, kasama niya ang Ama, yun po ang dapat niyong malaman, na siya po ay binigyan ng ganitong mga bagay na karunungan na mula sa Ama. Sa mga sulat ni Apostol Pablo, 1 Korinto 1:24, ngunit sa kanila na mga tinawag, maging sa mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. So malinaw po. Kahit wala po yung Banal Espiritu kay Jesus, siya na nga po yung kapangyarihan at karunungan ng Diyos, kaibigan. Kaibigan dyan, naintindihan mo ba yung ating sagot? Kahit po yung sinasabi ninyo na kahit wala po yung Banal Espiritu, makakaya niya rin ba maalala ang salita ng Diyos? Kaya nga po, kahit po wala ang Banal Espiritu, meron pong taglay na kapangyarihan at karunungan ng Diyos, si Kristo. Malinaw po ba? Yan po ang mga sagot natin sa inyong mga tanong. Ano po? Kasi nga po, ang pinagmulan ang Ama at ang Anak. Ngayon, kaibigan dyan, malinaw na ba sa iyo? So, recap na po tayo. Yung sinasabi ditong salita ng Diyos, ipapakita ko po sa inyo, ang katunayan po ay si Kristo rin po yan. Basahin natin dito sa Apocalypse 19:13. Siya'y nakasuot ng damit na inulubog sa dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag ang salita ng Diyos. Yan po. Yung salita ng Diyos, tinutukoy diyan ay ang ating Panginoong Kristo. Di ba siya po ay talagang nagkaroon po ng pagkapako sa krus. Halos buong katawan niya ay duguan. Ano? Kaya ang tinatawag siya yung salita ng Diyos. So maraming salamat sa iyo. Dahil nagtanong ka, yan ang sagot namin. Ngayon, dahil na sagot ko na sa iyo, kahit ba hindi siya kasama ng Banal Espiritu, maalala ba niya yung mga salita ng Diyos? Siya na nga po yung karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Balikan natin po yon. Dito po sa 1 Korinto 1:4-24, ngunit sa kanila na mga tinawag, maging sa mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. So, hindi po na kailangan ng Banal Espiritu para diktahan siya. Ano ha? So, ito pa. Para magkaroon po yung kahinaan ng ating Panginoong Kristo, malinaw po ba? So, pupuntahan natin yon. Kasi po yung sinasabing kahinaan, yung sinasabi po dito sa 2 Korinto 13:4, sapagat siya ipinako sa cross dahil sa kahinaan. So, naipaliwanag ko na po ito sa inyo. No? Okay na po ba yon? At ito yung naging topic natin ngayon, nagkatawang tao ang salita.
nang tinutukoy po dito ang ating Panginoong Kristo. So malinaw po ba sa inyo, Brother Born, na kung saan yung ating Panginoong Kristo ay may kahinaan nung siya ay nagkatawang tao, at yung pagsama ng Banal na Espiritu ay hindi po para sa kanya, kundi ito ay para ibautismo sa mga taong sasampalataya sa kanya, para sila'y patnubayan po ng Banal na Espiritu. Kung sila'y sasampalataya at susunod sa kanyang mga aral at turo, tatamuhin mo o tatanggapin mo yung patnubay ng Santong Espiritu. Okay na po ba yon? So salamat pong muli sa inyong panahon at pagtitiyaga sa pakikinig po ng aral at turo ni Kristo. Kung po kayo may natutunan, huwag kayo makalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-comment kayo ng mga bagay na kung kayo may natutunan. Sabihin mo lang kung kayo ay taga-sunod ng ating Panginoon Kristo. Mabuti po yun. Kasi kaysa sumunod kayo sa mga ibang nangangaral. Huwag po ganun. Kundi sabihin na lang ninyo, taga-sunod ako ni Hesus Kristo. Okay na po ba yun, mga kapatid ko sa pananampalataya? Thank you so much sa inyong panahon at pakikinig. Pagpalain po kayong lahat. Ang panalangin ko, lumago kayo sa karunungan at kaalaman mula sa Diyos. Pagpalain po tayong lahat. Thank you so much sa inyong panahon at pakikinig. God bless you po sa inyong lahat. See you next time.